Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagka tinignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. This is not news but opinions and questions only. Please consume moderately. If triggered, do not proceed. If symptom persist, consult clearing. Magdedemo ako sa inyo ng pagkwenta ng covered transactions. Ang sabi ni Taba, theoretical lang ito. Papatunayan ko nang nangyayari ito sa totoong buhay. Gamit ang totoong bank account. Sa AMLAC, can you just walk us through the process of arriving at the covered transaction report? Paano ba yung proseso? How do we come up with yung covered transactions? Para po sa bangko, ang covered transaction po ay pag nag-transact po ng mahigit 500,000 sa isang araw, nire-report na po yun ng So bangko. basta 500,000 or more yung transaction, automatic i-report sa AMLAC yan. Tama po. So does it mean that it's a suspicious transaction basta ni-report sa inyo? Hindi Not po. necessarily. Iba po yung suspicious transaction. Okay. Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagka tinignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9 billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung base lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Okay, pero ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772,000,000. Ang tinatanong ko itong 3,772,000,000, this is a total amount ng lumabas, pumasok, ganun. Tama po. Transactions Kagaya ang po sinabi siya. mo, Total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero maaaring ganun. Theoretically, posible po yun sinasabi. Oo. Hindi po. Theoretical. Actual po yan. Huwag ka mag-downplay. Ito simple actual sample computation. Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagka tinignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. Wala po itong koneksyon sa kaso ni BP Sara. Sample actual bank account po ito. Kung saan umutang ng 500,000 at bumili ng investment. Kumita ang investment at binenta. Noong mataas na ang halaga. Binili uli yung investment. Sa mababang halaga. So lumalabas may 2 milyon na ako kung ang basihan ay covered transactions. Pero inutang ko lang ang 500,000 at ang collateral ay yung investment in stock. May kita ako 60,000 pero wala akong 2 milyong piso. Hindi po ito theoretical. Kundi nangyayari ito sa totoong bank transactions. Dito makikita ayaw aminin ni Taba na nangyayari ito sa totoong bank transactions.